Game na ho, mga kababayan. Eh, since nandito na ho, yung kay Congresswoman, Beatrix Luistro, ituloy na po natin, mga kababayan. Game! For the past 3 years, para sa ating mga kababayan sa Batangas 2nd District. Ano po? Ayan, ang sinasabi niya dyan, mga kababayan, hindi siya nagulat doon sa resulta ng kanyang pagkakapanalo dahil naman for the past 3 years ay patuloy siyang nagtatrabaho at hindi siya uminto. At tayo din po, mga kababayan, kita naman po natin yon, mga bossing. Ano? Lalong-lalo na diyan po sa Kongreso, mga kababayan. Tuloy! Po ang mensahe niyo kay Vice President Duterte na talagang kayo ay binanata ng binanata? Di ba? Ano ang mensahe nyo kay Vice President Duterte na talagang kayo ay binanat? Grabe yung banat ni Inday Sara Duterte tapos mukha pang walang katotohanan. Bakit to, mga kababayan? Biruin mo, magsasalita ka, no? Sa inyo lumapit si Congresswoman Beatrix Luistro para sa kanyang asawa. Tapos hinanapan kayo ng resibo. Nasaan yung patunay ninyo na may utang kami na 8 million o 9 million? Wala pa naman din kayo sagot. Dededmahin. Kasi ang gagawin niyan, mga kababayan, dededmahin na lang po ng kampo ni Inday Sara Duterte yan. Papatayin na lang yung issue. Yung kumbaga, wag nyo na lang pag-usapan. No? Kasi lalaki pa yan. Wala naman tayong maipapakitang ebidensya. Di ba? Ganun lang yun. Para tatahimik na lang ho, mga bossing. Ito, sagot po ni Congresswoman Luistro. Hindi naman. Kumalab, no? I think kailangan lang i-check siguro niya yung information na nakuha niya. And I have expressed naman my intention. Pero saglit lang, madam, tingin ko sinadya ho yun. Biruin mo, kapamilya niya yan, asawa pa. Di ba? Tapos wala naman silang maipapakitang ebidensya na sila ang tumayo na abogado o yung mister niya ang tumayo na abogado. Intentional yun, tingin ko, mga kababayan. Yung pagkakasabi ni Inday Sara Duterte na may utang, intentional ho yun, no? To fix it kung talagang meron, no? So, I think it is just a misinformation na kailangan niyang maayos. Tuloy mo po ba ngayon? Sinadya yun. Tingin ko, mga kababayan, sinadya ho yun, para sirain si Congresswoman Luistro doon sa kanilang bayan. Kasi tayo, di ba? Simpleng mga tao, alam natin ang mga galawan ng bawat. Hindi naman po porket Vice President yan, hindi niya alam kung ano ang galaw ng kanyang mister. Hindi niya alam kung ano yung galaw. Di ho ba, mga bossing? Tayo ho, alam ho natin, mga kababayan, kung ano yung galawan ng mga partners natin. Kung ano yung mga nangyayari. No? Kahit sa trabaho, kahit hindi man lahat, pero malalaking tao ho yan, mga bossing eh. Ngayon, syempre, pinagbigay sa atin yan, mga kababayan. Ipinagbigay sa atin yan, mga kababayan, ni Inday Sara Duterte. Tayo, napaisip tayo, saglit lang. May utang ang mga Luistro. Yun nga ho, mga DDS eh. Yung mga DDS, nung nakita ko itong video na to, mga Boss Chief Amo, sir, tinignan ko yung comment section eh. Yung komento nila, naku, magbayad ka muna ng utang mo kila Inday Sara Duterte. Yun po ang panganib. No? Yung mga maling impormasyon na ganon, ang panganib para po doon sa ating mga manonood at doon sa mga sumusubaybay sa atin. Kailangan linawin ni Inday Sara Duterte yun. Kung wala man, hindi yung, sige, wag na tayong magsalita dyan. Wala naman tayong ipapakita dyan na ebidensya. Hayaan na lang natin na tumahimik yung issue. Di po ba? Sabi ni Angel Ryu, sir, nabalitaan nyo ba yung nilabas ng Court of Appeals tungkol sa nullifying o void, no? Yung acquittal kay De Lima. Opo, nandiyan po, kasama po sa ating pag-uusapan sa araw na ito, mga kababayan. Ipapaliwanag natin yan, baka mabiktima kayo ng mga DDS. You take it as nag-agree yung mga kadistrito ninyo sa lahat po ng actions na ginawa ninyo leading up to the impeachment of Vice President Sara Duterte? I think impeachment will be a different matter, no? Yes, this is a reaffirmation of everything that I did. Kasi kailangan matalo to eh.
kailangan matalo mga kababayan. Isa sa napakatindiho na parte, mga bossing, nung kabilang panel, ano po, si Congresswoman Beatrix Luistro. Tapos dumagdag pa si dating senadora na ngayon po ay congressman, magpapasok na congressman, si De Lima. Tapos isama mo pa, mamaya pag-uusapan natin yung kay De Lima. No? Tapos isama mo pa si Chel Jokno. Yari. Kaya dinayo pa ni Inday Sara Duterte yung bayan ni Congresswoman Luistro upang sa ganon paniguraduhin na malalaman yung kanyang ihahatid na balita na etong mga ito ay tumatakbo o hindi nagbabayad ng utang. Kailangan pa din hanggang ngayon mga kababayan, hindi porkit parang okay na kay Congresswoman. Hayaan mo na. Misinformation. Mali yata yung nakuha niyang impormasyon. Tayo po na nakikinig sa Vice Presidente, kailangan natin ng explanasyon o kailangan natin ng matibay na ebidensya kung meron siyang ilalabas. Hindi ho yung hahayaan na lang tayo, bahala sila. Ano ba talaga totoo? Diba? Ganon kasi ang style ho nila, mga bossing. Banat, no? Pagka ibinanat na nila, pag hinanapan ng ebidensya, tahimik na. Hindi na ho magsasalita, mga kababayan. Parang iniwan sa ere yung binatuhan ng impormasyon. Bahala na kayo dyan. No? Kung maniniwala kayo o hindi. Iyan po ay estratehiya o yan po ay ginagawa nung Maharlika. Ibig sabihin ba, ang kalidad ng Vice Presidente natin ay kalidad na Maharlika lang? Yung tipang boka-boka lang ho. Diba? Boka-boka lang tayo, okay na yun. Pagka naghanapan ng ebidensya, wag na natin pag-usapan pagka naghanapan pa ng ebidensya. Di po ba? Kawawa yung mga tao na sisiraan nila. Kawawa yung mga tao na sinisira nila, mga bossing. Sabi ni Rosalina, matatalo yang si Sara. Matatalino ang prosecution o panel. Oho. Kaya dinayo si Joel Chua, dinayo. Di po ba? Panalo si Joel Chua. Hindi nakuha nung ipakain mo itong mansanas na to kay Joel Chua. Talo yung kalaban. Diba? Talo yung kalaban. Panalo si Joel Chua. Kasama sa panel yan. Eto po, mga kababayan, Beatrix Luistro at yung dalawang dadagdag, si Congressman Rods Gutierrez. Nakalusot din. Yari ho talaga sila, mga bossing. Alisin ko na ito nang hindi tayo magkalituhan. Ngayon po, mga bossing, naitanong about sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Dakuin lang